Narito na ang PTV Balita ngayon. Target ng pamahalaan na maalis ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force ngayong 2024. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Matthew David na inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang ahensya na resolbahin ng gray listing ng Pilipinas. Mababatid na kabilang ang Pilipinas, Haiti, Malta at South Sudan sa gray list ng FATF dahil sa usapin ng money laundering at pagpondo sa terorismo. Patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kalagayan ng mga kababayan natin sa Japan kasunod ng malakas na lindol na tumama roon. Ayon sa Philippine Consulate General sa Nagoya, sa ngayon wala pang naiulat na Pilipinong nasawi sa malakas na lindol. Patuloy rin ang pagpag-ugnayan ng DFA, partikular ni Undersecretary Eduardo Jose de Vega sa mga Pilipinong naninirahan at bumabiyahe sa mga apektadong lugar. Sa datos ng DFA, higit 1,300 na mga Pilipino ang nasa Ishikawa kung saan naitala ang sentro ng lindol. Sa puntong ito, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Alan ug maayong adlaw. Padayon pa ang investigasyon karon sa kapulisan labot sa kamatayon sa usa ka inilang voice coach sa Sugbo. Gila ang biktima nga si Jay Unchuan, usa ka inilang voice coach sa Sugbo. Napalga ng iyang patayng lawas sayo sa buntag sa barangay Inayagan sa Dakbayan sa Naga niadtong Disyembre 30. Matod sa PNP, nakig-alayo na sab kanila ang kabanay ni Unchuan. Dugang sa kapulisan o sa ka-province-wide coordination na ang ilang gipahamtang karon aron masikop ang suspetsado sa kamatayon ni Unchuan. Samtang sa laing bahin Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines nagkanayon nga dako ang epekto sa ilang nagkadayang operasyon batok sa mga armadong grupo sa tuig 2023. Sa datos sa Visco, moabot ngadto sa dulan 200 ka mga operasyon batok sa mga armadong grupo sa Visayas Region ang ilang napahigayon nga miresulta sa pag-neutralize sa kapin 600 ka mga sakop sa mga teroristang NPA. Lakip na niini ang dulan 500 ka mga sakop nga mibalik na sa sabakan sa gobyerno. Moabot sab ngadto sa kapin 400 nga nagkadayang armas ang ilang nasakmit. Nanawagan gihapon si Lieutenant General Benedict Arevalo, ang pangu sa Visayas Command ngadto sa mga nagpabiling sakop sa teroristang grupo na undangon na ang ilang mga operasyon ug mosurrender na sa armadong kusog. Aron mahingpit na ang kalinaw sa tibuok rehiyon sa Visayas. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Alan. Dagang salamat, Jesse Atienza. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.